Nagpakilala ang monarch ng maraming klase ng halimaw, kabilang ang mga orihinal tulad ng vine rat, frostvark at iron dragon. Mga nagbabalik na paborito ng mga tagahanga tulad ng Psycho Vulture na sa wakas ay dinala na sa live action matapos unang lumabas sa serye ng comics ni Kong. Bawat isa ay nag-iwan ng marka sa Monsterverse na naging bahagi ng dekadang pamana ng prangkisa ng dambuhalang halimaw at sinaunang super species. Ngunit mula sa kailaliman ng karagatan at higit pa hanggang sa mismong Axis Mundi, narito na marahil ang pinakamahalagang halimaw na ipinakilala ng monarch. Isang titan na nagpapabago sa tingin natin sa kanila, patunay na higit sila sa simpleng puwersa ng pagkawasak. Ito ang Titan X. Isang sinaunang Alpha Titan na nasa sentro ng ikalawang season ng Monarch at isa na ang kwento ay mas masakit sa puso kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Ito ang kwento ng isang ina na hinabol, ginamit, inabuso at pinahirapan. Isang Titan na tinuturing na halimaw kahit ang ginagawa lang niya ay protektahan ang nag-iisang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Ngayon, titingnan natin ang malungkot na kwento ni Titan X at kung bakit maaring talagang magulat ka sa kanyang katapusan. Tara na, simulan natin. Habang nandito ka, mag-subscribe ka na raw, sabi ni Godzilla. 64% sa inyo hindi pa nakasubscribe. Godzilla channel na tayo, pindutin mo na. Si Titan X, na kilala rin bilang Kokai Velu, ay maaring isa talaga sa pinakamalungkot na nilalang na ipinakilala ng Monsterverse. Bumagana ng husto ang kwento niya dahil sinadya ng palabas na iligaw ka sa umpisa. Ipinapakita siya bilang isang nakakatakot na bagong banta na kayang hamunin sina Godzilla at Kong. Pero sa totoo lang, isa siyang mas malalim at mas emosyonal na nilalang. Habang tumatagal ang season, unti-unting ipinapakita ng serye na ang Titan ay hindi masama kundi hindi lang nauunawaan. Di tulad ng mga super species gaya ng Muto o Skullcrawlers na bumabangon para manghuli o samantalahin ang kawalan ng balanse sa kalikasan, nagising si Titan X dahil nabulabog siya nang dumating ang Hourglass Capsule sa Axis Mundi. Lumabas siya sa cocoon at dahan-dahang umaakyat, habang si Lee ay walang nagawa kundi panuurin mula sa kanyang pod habang siya'y dumadaan sa portal. Sa kabila ay naroon ang Skull Island, ngunit nang lumitaw si Kokai, hindi ang likas na mundo na dati niyang kilala ang sumalubong sa kanya. Sa halip, nakita niya ang maliliit na tao na napapalibutan ng wasak na mga makinang siyentipiko at mga basurang industrial. Wala na ang mundong natatandaan niya. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng napatay ng isa sa galamay niya si Natalia Verdugo, pinuno ng Monarch. Dumating agad si Kong, nababahala sa biglaang kaguluhan sa kalikasan, sinira niya ang portal device bago habulin si Kokai ng direkta. Agad siyang inilalarawan ng palabas bilang mapaminsalang banta, delikado at hindi likas. Maging si Kong ay tila nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Sa likod ng takot na yon, may mas personal na katotohanan. Hindi siya narito para manakop, mangaso o makipagdigma. Bahagi lang ito ng likas niyang paglipat ng tirahan. At habang nabubunyag ang misteryo, unti-unting nagpapakita ang trahedya. Sa paglipat niya, makikita ang mga kakaibang scarab na parang crustacean na sumusunod sa kanyang pag-angat. Mas maliliit na nilalang na sa una ay tila walang halaga, ngunit napakahalaga pala sa kanyang paglalakbay. Sa dulo ng serye, malinaw na mahalaga ang bawat isa sa kanila. May teorya na ang mga salagubang na ito ay mga lalaking uri ni Kokai na may papel na tulad ng sa anglerfish kung saan ang mas maliliit na lalaki ay nakakabit sa babae. Ang dahilan kung bakit epektibo ang mga eksenang ito ay kung paano sila pinakikitunguhan ni Kokai. Siya ay maalaga, mapagprotekta at banayad. Kahit isa lang sa kanilang masaktan, nagagalit siya ng todo. Bihira nating makita ang ganitong pagmamahal mula sa mga Titan dahil kadalasan parang walang halaga ang sangkatauhan sa kanila. Pinapahalagaan pa rin ni Kokai kahit ang pinakamaliit na buhay sa paligid. Isang beses, binago niya agad ang direksyon nang humingi ng tulong ang isang salagubang. Lumangoy siya diretso sa Monarch at ligtas itong naibalik. Ang mga ganitong sandali ay agad na nagpapakita ng ibang pananaw sa kanyang pagkatao. Hindi na siya mukhang walang isip na halimaw, kundi isang buhay at emosyonal na nilalang na may empatiya at koneksyon.
Sa huli, napunta siya sa Santa Soledad, Timog Amerika, kung saan nagtayo ang Apex ng research outpost na may teknolohiyang dinisenyo para agawin ang kontrol sa nervous system ni Kokay at kontrolin siya para pagkakitaan. Kung magagawa nilang sandatahin ng Titan, maaari nilang ibenta sa mundo ang proteksyon laban sa mga Titan. Pumunta si Kokay doon para kunin ang mga salagubang na nag-hibernate sa ilalim ng lupa, bahagi ng siklo tuwing ilang dekada. Ngunit pagdating niya sa nayon, may hindi inaasang nangyari. Dito pumapasok sa kwento si Kate. Sa ikalawang season, nalaman na may mga kababaihang may kakaibang psychic na koneksyon kay Titan X, kaya nilang makipag-usap at magkaroon ng emosyonal na ugnayan sa kanya. Isa si Kate sa kanila. Sa isang sandali, may katahimikan at tunay na kapayapaan. Isang napakalaking Titan at isang tao ang magkasamang nakatayo sa lubos na pagkakaunawaan. Dalawang ganap na magkaibang nilalang na nagkakaugnay sa pamamagitan ng empatya at hindi ng takot. Isa itong kamangha-mangha at halos magandang tanawin, at pagkatapos, sinira ito ni Apex. Ang kanilang mga makina ay bumabaon sa laman ni Kokay at nagpapakawala ng nakapipinsalang electrical shocks direkta sa kanyang nervous system. Ang buong katawan niya ay nangingisay sa matinding sakit habang sa pilitan nilang kinokontrol ang kanyang mga galaw. Isa itong pahirap sa pinakapayak na kahulugan ng salita. Mas nakakalungkot pa dahil walang alam si Kokay sa nangyayari sa kanya. Isa siyang hayop na di nakakaintindi ng teknolohiya, kasakiman o ambisyon ng tao. Sa pananaw niya, parang pinarurusahan lang siya dahil nabubuhay siya. Pinarurusahan dahil sinusundan niya ang kanyang migrasyon. Pinarurusahan dahil buhay siya. Dahil sa matinding sakit, inuutusan niya ang mga salagubang na alisin ang aparato sa kanyang laman gaya ng mga hayop na nginangat-ngat ang naipit nilang mga bias para makatakas sa paghihirap. Ginagawa nito ang parang makatotohanan at masakit sa pakiramdam ang eksena. Pagkatapos tumigil ang mga kuryente at maputol ang koneksyon, gumanti siya at tuluyang winasak ang himpilan ng Apex. At sa totoo lang, matapos ang ginawa sa kanya, madaling maintindihan kung bakit. Sa kasamaang palad, napatay si Hiroshi Randa sa pagkawasap, ang mismong taong nagpasimula ng Titan Tracking at Holoworld Gateway Systems. Sa kabila ng lahat, tuloy pa rin ang paglalakbay ni Kokay. Nang muli natin siyang makita, dumaong siya sa Queensland Peninsula, Australia. Sa wakas, nalaman ang katotohanan sa likod ng kanyang migrasyon. Pumunta siya rito upang manganak. Naghanda ang salagubang ng pugad para sa itlog at naging perpektong incubator ang mainit na klima ng Australia para sa supling ito. Biglang nagbago ang lahat. Nagkakaroon ng bagong kahulugan ang bawat kilos niya. Hindi niya layuning manakit. Desperado lang siyang protektahan ng anak niya bilang ina. Muli na namang ayaw siyang lubayan ng sangkatauhan. Dumating si Licia na may dalang pang-akit sa Titan, umaasang matawag si Godzilla at mapatay siya bago pa lumala ang mga pangyayari. Kasabay nito, may isa pang grupo ni Isabel Simmons na gustong pagkakitaan na naman si Titan X. Pagdating ni Godzilla, lumaban si Kokay gamit ang lahat ng kanyang makakaya, hindi dahil sa masamang hangarin, kundi dahil sa takot. Dahil sa likas na udyok at matinding hangaring protektahan ang anak. Bigla, ang laban niya sa hari ng mga halimaw ay hindi na mukhang laban ng isang kontrabida, kundi parang isang hayop na ipinagtatanggol ang anak nito laban sa isang napakalakas na mandaragit. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang itlog ay ninakaw at binala palayo mula sa mainland gamit ang helicopter. Nakakawasak ang sandaling iyon, napahiwalay siya sa kanyang anak habang sabay na winawasak ni Godzilla ang kanyang katawan. Sobrang takot at taranta ang naramdaman niya. Takot, dalamhati, pakalito, galip, lahat ng iyon ay sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Ngunit kahit pinagdaanan niya ang lahat ng iyon, tumatang-i siyang sumuko. Patuloy siyang lumalaban, patuloy na hinahanap ang kanyang anak anuman ang maging kapalit. Sa huli, dinala siya ng kanyang paghahanap sa teritoryo ni Kong, ang Skull Island. Matapos ang matagal na paghahanap sa isla, natagpuan niya ang kanyang itlog mag-isa sa lambak. Pagdating niya ron, pinaandar ng organisasyon ang bitag nito. Bumaha ng gas sa paligid, pinahina siya nito. Kinabahan siya nang mapansin niyang hindi na niya kayang protektahan ang anak niya. Lalong humina at humina siya hanggang sa tuluyan siyang nawalan ng malay. Pagkatapos, muling nagsimula ang pagpapahirap. Ngayon, mas maraming neural control devices ang ikinabit sa katawan niya na nagpapadala ng mas malalakas na kuryente sa nervous system niya.
Bawat pagtatangkang lumaban ay nagdudulot lang ng mas matinding sakit. Malinaw na ipinapakita ng serye na hindi lang ito basta kontrol, isa itong pang-aabuso. Pinipilit nilang umatungal siya at hamunin si Kong, balak siyang gawing buhay na sandata para patayin si Kong at makuha ang malayang pag-access sa mga portal ng Axis Mundi. Muling sinasamantala ng tao ang kalikasan para sa sariling interes. Dumating si Kong at napakarahas ng sumunod na labanan, pero mas nakakalungkot dahil alam nating ayaw talaga ni Kokay ng laban. Nakakulong siya sa sariling katawan na parang puppet na pilit lumalaban sa kagustuhan niya habang muling nahiwalay sa anak. Walang tigil na binubugbog siya ni Kong, suntok, hampas, kagat, bagsak at lumalaban din siya ng kasing lupit habang nagbabanggaan ang dalawang Alpha Titan na may lakas na kayang yumanig sa mismong mundo. Sa kabila ng lahat, isa siyang inang takot, nagdurusa at walang magawa. Tamang-tama, binuksan ng Monarch ang containment hatch, dala ang kanyang itlog. Nang makita ni Kokay ang kanyang sanggol, nanaig ang kanyang instinct laban sa makinang kumokontrol sa isip niya. Nag-overload at tuluyang nasira ang mga implant. Sa kabila ng lahat ng pagpapahirap, lahat ng sakit at mga tangkang sirain siya, mas matibay pa rin ang ugnayan niya sa kanyang anak. Agad niyang iniwan ang laban at nagmadaling kunin ang kanyang sanggol. Nakuryente, namanipula, hinabol at inabuso siya. Ngunit hindi pa rin siya tumigil sa pagtatangkang protektahan ang anak niya. Sa kabila ng mga karagatan at kontinente, sa gitna ng hindi masukat na pagdurusa, patuloy siyang sumusulong para sa kapakanan ng kanyang anak. Isa itong kwento na lubos na lampas sa hangganan ng mga uri. Ngunit kahit ganon, patuloy pa rin ang kanyang pagdurusa. Pinayagan siyang umalis ni Kong, ngunit nag-iwan ng pagkalito ang pinsala ng kuryente sa kanyang utak. Naglakbay siya sa maling direksyon, palayo sa portal na mag-uwi sana sa kanya. Dito naging mahalaga ang koneksyon ni Kate kay Kokay. Sumakay ang grupo ng Monarch sa Chinook at ginamit ang tawag ni Kokay para makuha ang kanyang pansin. Pero si Kate ang sa wakas ay nakaantig sa damdamin niya. Mulay, nagbahagi ang dalawa ng sandali ng empatiya at pag-unawa na lampas pa sa wika mismo. Dalawang nilalang na parehong nakaranas ng sakit at trauma na tutulungan maghilom. Isa ito sa pinakamagagandang eksena sa buong Monsterverse. Tinulungan ni Kokay si Kate makita ang kalikasan sa bagong paraan matapos niya mawala ng estudyante at ama. At bilang kapalit, tinulungan ni Kate si Kokay na makauwi. At nang sa wakas ay naghawakan sila, tuluyang nawala ang mga hadlang sa pagitan ng Titan at tao. Sa isang maikling sandali, hindi nila nakita ang isa't isa bilang isang bagay na dapat katakutan. Pagkatapos, bumalik si Kokay sa Axis Mundi kasama ang ligtas niyang anak. Sa pagkakataong ito, isang trahedya sa Monsterverse ay hindi nagtapos sa kamatayan kundi sa buhay. Hindi pa rin nabubura ang pinagdaanan niya para marating yon. Nalampasan niya ang hindi masukat na pagdurusa, pagpapahirap, pagkakahiwalay, takot at pagsasamantala. At sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili siyang matatag para protektahan ang tanging bagay na pinakamahalaga sa kanya. Ang Monarch ay nag-iwan sa atin ng bagong pag-unawa sa mga Titan. Hindi lang sila halimaw o Diyos, kundi mga nilalang na marunong makaramdam ng sakit, pagmamahal, empatya at pagiging ina. At sa gitna nito ay si Kokay Velu, isang Titan na dumanas ng matinding kalupitan, ngunit pinili pa rin ang kapayapaan kaysa paghihiganti. Bago ang Monarch Season 2, si Titan X ay itinuturing na susunod na malaking kontrabida, mas malaki kina Kong at Godzilla at isang banta na kailangang pigilan bago nito sirain ang mundo. Pero habang umuusad ang serye, naging mas kahali-halina pa siya. Hindi isang halimaw, kundi isang ganap na karakter na may emosyon, motibasyon at mga takot. Isang ina na handang tiisin ang impyerno para protektahan ang kanyang anak. Habang tumatagal ang season, umaasa akong hindi siya matulad sa nangyari sa maraming Monsterverse Titans noon. Remarak, Ghidorah, Fimuto, Scar King. Matagal ng tradisyon ng prangkisa ang brutal na pagpatay sa mga halimaw na kontrabida nito. Marami ang nagakala na ganun din ang magiging katapusan ni Titan X, pero nabasad niya ang siklong yon. Ginawa niya ang sarili niyang lugar sa Monsterverse at pinatunayang na ang mga nilalang na ito ay pwedeng maging higit pa sa mga dambuhalang kalaban na winawasak lang ni Godzilla at Kong. Maaari silang maging masalimuot, emosyonal at lubang trahedyang mga tauhan.
At kahit na nagtatapos ang kanyang kwento sa pag-asa, nagkakaroon lang ng halaga ang pag-asa yon dahil sa lahat ng pinagdaanan niyang pagsubok para marating ito. Ano masasabi mo sa malungkot na kwento ni Kokai? Gusto mo bang makita siyang bumalik sa mga susunod na proyekto ng Monsterverse? Ipaalam sa amin ang iyong opinyon sa comment section sa ibaba. Mag-subscribe at i-press ang notification button para maging residente ng Dangerville. Marami pang Monsterverse content ang paparating habang inaalam natin ang kinabukasan ng Monarch, Supernova at Minus Zero. Ako si Alastair at makikita-kita tayong mga residente sa susunod.